Lord Himself, gusto niya po na tayo ay bigyan, no, ng isang madiin, no, na reminders patungkol sa bagay na ito. So let's read the Bible in James chapter 1 verse 27. Sabi po dito, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. So ano kaya ang kinalaman nito sa ating mensahe sa ngayon? So ibig sabihin, magpo-focus po tayo dun sa tinatabag na pure religion. Amen? Ang sabi ng Bible, no, sa James chapter 1 verse 27 sa Tagalog, at sabi niya, ang dalisay na relihiyon ay walang dungis. Take note, ha? Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis. Yan. Sa harapan ng Diyos Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. So ibig sabihin, hindi pala patungkol ang sinasabing relihiyon dun sa ating nakaugalian na pag nag-apply tayo or mayroon tayong pinipil upan ng mga forms, no? Pag nakalagay dun, what is your religion? What is the religion? So ilalagay natin yung religion, yung organization, yung sekta, yung denomination natin. But yun na talaga ang kalakaran sa sanlibutan ito. So ibig sabihin, pag pinag-usapan ang faith, ang pananampalataya, ang spiritual matters, when we talk about religion, hindi ito identification of organization or denominations. So that's why, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatan mo walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Dapat pala pag-ingatan natin kasi sa totoo lang, maraming oportunista, no? Maraming gustong tumulong dun sa mga bao, pero iba naman pala ang purpose. Maraming gustong tumulong dun sa mga batang ulila, pero iba naman ang purpose. Maraming ganyan po, no? Ang daming kumukup-kup ng mga ulilang mga bata, pero paglaki naman, ginagamit nila sa mga bagay na hindi maganda. No? Nandun na sa prostitution, nandun na sa mga illegal na gawain, drugs, no? Mga courier, etc. So napakarami po, no? Ginagamit po sa sindikato. Ang sabi ng Lord sa bawat isa sa atin, kung tayo ay dadalaw sa mga ulila at sa mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, dapat po mapanatili natin na mapag-ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating isipan na walang dungis ang ating mga sarili. The reminders of our Lord right now, this is not about traditional religion. No? It's all about pure religion. So yun po yung ating pag-uusapan. So when we talk about pure religion, dito papasok ang pinaka-importanting bagay, no, sa buhay ng tao at ng Diyos. Sa buhay ng tao. Na siyang sagot sa mga katanungang hindi natin halos, no, masagot, mabigyan ng kasagutan, no? Kaya nga nung ako'y hindi pa mananampalataya, lagi kong tinatanong sa sarili ko, what is the reason behind why God created me? Bakit ako nandito sa mundong ito? No? Bakit nagkaroon ako ng tsansa na mabuhay sa mundong ito at masilayan ang napakaganda, no? Ang napakagandang gawa o kalikasan. So talagang ma-appreciate mo. It's amazing, no? Napaka-amazing talaga ng gawa ng ating Lord. Especially tayo mismo. Imagine that. Nung unang panahon, ang dami nating questions. Pero hindi hinayaan ng Lord na manatili na yung mga tanong na yon ay manatiling tanong. So kaya pasalamatan natin ang Diyos because God Himself nireveal niya sa atin. No? Kaya nga out of this million corrupt generation, napili tayo ng Lord. We are chosen one. Napili tayo. Yun ang isang napakalaki at napakagandang privilege na ibinigay ng Lord sa buhay mo, sa buhay ko. Amen? Praise God. So, hindi tayo pumapasok sa pangalan ng religion or denomination, organization. So, hindi dapat tayo masaklaw, no, ng mga bagay na yan. Tandaan po natin, lahat ng religion, no, lahat ng sekta, or yung tinatawag na traditional religion, no, denomination, organization, o kulto pa man yan, ay punong-puno ng mga tinatawag na doktrinang do's and don'ts. Yan. So, dahil po dyan sa mga doktrina yan, maraming hindi nakakapansin ng mga organization, denomination na nagiging dogmatic na pala sila, no? Na masyadong nagiging panatiko na pala sila, no? So kaya ibig sabihin, dahil po sa mga don'ts and don'ts, minsan
Ang nangyayari po sa atin, pag hindi natin nagawa yung sinasabi ng ating organization na dos at saka yung mga dons, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na nagkakaroon tayo ng confusion sa ating puso, sa ating isipan, no? So, minsan naiisip natin mukhang hindi na ata ako worthy, no, sa harapan ng Diyos. Yung mga traditional religion organization denominations, no, yung mga sekta, masabi lang at ma-mindset bawat mga miyembrong sila ang tama. Kaya isang katirba ang kanilang ginawa na every organization, every traditional religion, mayroon silang tinatawag na standard teachings or doctrine. So pag pumasok tayo dun sa tinatawag na standard teachings, standard doctrine, doon na pumapasok yung dogmatism. We're talking about relationships, moves, and love. So ibig sabihin, hindi pala sa klaw tayo ng tinatawag na traditional doctrine, dapat pala una sa lahat ay maunawaan natin, mapagtanto natin na dapat pumasok or maunawaan natin na yung relationship natin sa ating Diyos, it really can moves in love. Yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kaya nga ako ay hindi naniniwala, no? Na mahal tayo, mahal ako ng Diyos, no? Kayo ba'y naniniwala na mahal kayo ng Diyos? Uy, kali ito. Mukhang iba na yan, no? So, tandaan po natin, pag sinabi lang po natin na tayo ay mahal ng Diyos, hindi po ganun ang sinabi ng Scripture. Ano ang sinabi ng Scripture? Balikan natin. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 16, ano sinabi doon? For God loved the world? No. Ang sinabi ng Scripture is, for God so loved the world. So that's why I don't believe na mahalang ako ng Diyos. Na mahalang tayo ng Diyos. So ibig sabihin pala, ang sinasabi ng Scripture, sobra at labis-labis tayong mahal ng Diyos. Yun ang katuwiran ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. The Lord Himself, in everything, may purpose ang Diyos. No? Kasi sometimes, nagiging na lang traditional yung ating pagpunta sa mga churches. No? Nagiging parang, ano na lang kaugalian na lang natin yung pagpunta doon sa ating mga fellowship. Take note, brothers and sisters. Ito lagi ang sinasabi ko. No? Masasabi mo na ikaw ay righteous sa harapan ng Diyos. Masasabi mo na ikaw ay talagang tapat sa Panginoon kung ikaw ay nandoon sa isang lugar na kung saan lihim na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng ginagawa mo. Doon masasabi na ikaw ay totoong nagtatapat na sa ating Panginoon. Amen? Maraming condemnation na nangyayari sa atin, especially in the church. Minsan yung ibang mga manggagawa, hindi sila masyadong sensitive, no? Doon sa kanilang mga binibitawang pananalita. Dati noon, malimit ko rin marinig na pagka hindi ka raw nagbigay ng 10%, hindi ka nagbigay ng yung offering, nagnanakaw ka na sa harapan ng Diyos o sa kaban ng Diyos. So, nagkakaroon ng condemnation, no? So, yun po yung mga do's and don'ts na laging nai-input doon sa loob ng congregation, na kung saan mali po yung delivery, no? Tama yung tithes and offering, pero mali yung pag-deliver, no? Kasi tandaan po natin, no? Maraming circumstances for every one of us. Lahat tayo individually ay mayroon pong dinadaanan ng mga circumstances. Marami pong obstacle ng individual tayo na nakakaharapin. So, ibig sabihin, pag hindi po natin na-anticipate yung mga bagay na yun, ang mangyayari po niyan, instead na lalong lumago yung ating mga kapatid, lalong lalayo. Kasi bakit? Magkakaroon sila ng guilty feelings. Magigilty sila. Ay, hindi na ako nakapagbigay. Ay, hindi na ako napag-tithes. Yun po yung danger, no? Doon sa hindi masyadong properly na i-deliver ng tama, yung tama na katuruan ng Biblia. Amen. Ang statement po ng ating Panginoon, ang reminder ng Lord, gaya ng sinabi ko na hindi ako naniniwala na mahal lang tayo ng Diyos, kundi sobra at sobrang labis-labis na mahal tayo ng Diyos, no? Dahil ang sabi ng Lord, for God so loved the world. Ang gusto ng Lord ay maunawaan natin, magkaroon tayo ng malalim, no, na kaunawaan sa tinatawag na pag-ibig. Kasi bakit? Kung mahal mo ang Diyos, gaya ng ginawa ng isang publikano na pinupukpok niya yung kanyang dibdib, wala siyang pangbigay na ikapo na itinakda ng mga Pharisees, no, ng mga pare. Wala siyang maibigay na 10%. Na ipinangangalandakan ng mga mayayaman na kami nagbigay ng 10%, nagbigay kami ng ganito ganyan, ang laki ng aming binigay sa templo, sa church, no? Pero itong taong ito, na walang-wala na siyang ibang, kumbaga sa a single
penny na lang, no? Yung kanyang sinasabi sa Lord, because of this love, no? Ibibigay ko to. Yun ang masigit na nakita ng Lord, yung pagbibigay na may pag-ibig. Amen? So, ibig sabihin, pagdating sa tinatawag na tithes and offerings, wala nang deal dyan. No deal. Wala nang big deal. Kasi bakit? Pag naunawaan mo at naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, no? Vice versa, sa buhay mo, whether you like it or not, ang ibibigay mo ay hindi lamang 10%. Hindi lamang yung tinakda ng Biblia ng mga love offering. Ang ibibigay mo, pag binigay mo at naunawaan mo yung pag-ibig na dalisay ng Lord sa buhay mo, hindi traditional religion, yung tunay na religion, pure religion. Pag naunawaan mo, 100%, hindi lang yung 10% ang ibibigay mo, kundi pati yung pagbibigay sa mga ulila at pagtulong dun sa mga tao, no, sa mga babaeng nabaho, namatayan. So, yun po yung pag-ibig na gusto ng Lord ma-impart sa atin at maunawaan na hindi lang po, I'm Christian. So, that is traditional Christian. So, take note, hindi tayo ng Lord, tinawag ng Lord for the sake of the name of religion. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging religyoso, para maging panatiko sa mga dogmatic teachings. Pag nandun na yung love, buong buo na. Kaya nga, ang sinabi ng Lord love your neighbor as yourself. Love the Lord with all your strength. So, mean to say, pag sobra at labis yung pagmamahal mo sa Diyos, dahil ganun din yung pag-ibig ng Lord ay labis-labis yung binigay sa ating pagmamahal, wow! Hindi lang 10% maibibigay mo. Ang ibibigay mo ay ang iyong buhay. Pag binigay mo ng iyong buhay, 100% sa Lord, whether you like it or not, lahat ng mga bagay na yan na itinakda ng Biblia ay magagawa mo na punong-puno ng labis at sobra-sobrang pag-ibig sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. So, relationship moves in love. Relationship will accept your mistakes and forgives you. Yan ang pinaka-importanting maunawaan natin. It can easily, relationship will accept your mistakes and forgives you. So that's why, kailangan mapanood ito ng asawa mo kung may asawa ka o may sweetheart ka na nasa tabi. Kaya nandyan ang sweetheart ko, nakikinig. Yan. Amen? So dapat dalawa kayo lagi. Kasi dalawa kayo ang mamumuno, no? Sa inyong mga house of worship. Take note, ang bahay natin, this is the house of worship. Because without worship, yung house natin, aanayin, it really can easily accept mistakes and forgive you. Kung nandun yung pag-ibig mo, ganun din sa mag-asawa. Kung sobra at labis niya akong mahal, at dahil labis ko din siyang mahal, madali ko siyang maunawaan sa kanyang mga mistakes, at madali ko siyang mapatawad. So that's why, in any relationship, if you have a true love, that binds strong relationship, it's used simply and easily to accept mistakes and easy to forgive. Wow! Diba? Ang sarap. Ang sarap pag naunawaan natin yung dakila at labis na pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, tandaan po natin, ang Panginoon Diyos ay hindi po siya nag-promote ng iba't ibang religion, ng iba't ibang organization, ng iba't ibang sekta, at ng mga iba't ibang denominations. No? Sa makatwid, He just wanted us to have an intimate relationship with God. Ulitin natin, intimate relationship with God. Hallelujah. So yung intimate relationship natin sa Panginoon, yung po nakapaloob doon, yung labis-labis at sobrang pagmamahal. Amen? Ganon din sa mga sweetheart natin, sa mga asawa natin. Amen? Pag nandun yung intimate relationship sa bawat isa, vice versa, wow. Wala nang magsiselos, wala nang mag-iisip ng masama na pag lumabas yung kanyang sweetheart, mag-iisip ng negative. No. Bakit ka mag-iisip ng negative? Inaunawaan mo yung intimate love, no, ng ating Panginoon. That's why, pasok yun dun sa ating relationship. Dapat lagi nandun sa gitna ang ating Panginoon. Amen? Purihin natin Diyos na buhay. Hallelujah. At ang tanging naisin niya ay ipamalas at madama natin ang dakilang pag-ibig
ng Diyos sa bawat isa. Dahil sa dakilan niyang pag-ibig, ay inibig niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa tunay at wagas na dakilang sobra-sobra at labis-labis niyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Layunin ng Diyos na tayo ay matutong magpatawad. Amen? He taught us how to forgive. Amen? So, kumbaga sa ang tunay na nakakaunawa at naranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ay napakadali natin na magpatawad sa kapwa-tao natin. Gaya ng ginawa niya sa bawat isa sa atin. Gaya ng ginawa ng Lord sa atin. Na hindi naman tayo dapat na patawarin eh. Bakit ginawa ng Lord? Because of His love. Unconditional love. Okay? So, ibig sabihin, tanda po natin, brothers and sisters, marami sa mga mananampalataya ang alam lang na kasalanan ay walang kapatawaran ay yung tinatawag na blasphemy of the Holy Spirit. Amen? So, maraming may alam na isa lang daw yung walang kapatawaran na kasalanan na sinasabi ng Biblia. But take note, brothers and sisters, dalawa yan. Amen? Blasphemy of the Holy Spirit, ang sabi ng Biblia, amen, pangalawa, ang sinumang hindi marunong magpatawad, kailanman ay hindi patatawarin ng Diyos. Amen? Kaya napaka-big deal sa kanya ang salitang forgiveness. Ang sinumang taong hindi marunong magpatawad sa kanyang kapwa ay hindi kailanman patatawarin ng Diyos. Iba yung kasalanan sa mistakes. Amen? Ang kasalanan, dapat ikaw ay makipagharap sa Diyos. Iba po ang kasalanan sa mistakes. No? Because ang mistakes, kinokorek lang po yan. Ang kasalanan, yung pinagsisisihan. At na dapat tayo ay magpatawad. Nakasala sa atin at pinagkasalaan natin. Amen? So that's why, yung sinasabi pong forgiveness of sin, sa sin po yun. Pero yung mistakes, for correction. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 12 verse 1 and 2, whoever loves knowledge, loves discipline. But he who hates correction is stupid. Biblia ang nagsabi niya. Stupido ang taong hindi marunong tumanggap ng correction. Amen? Tanda natin, correction is far different from sin. Iba ang kasalanan sa mistakes, sa pagkakamali. Amen. Praise God. So at the end of the day, what makes it work is not because of our religion, but it's about our relationship with God that matters. Amen? Hindi tayo mananalangin dahil sa ating kinaanibang relihiyon or organization. Amen? Tayo'y mananalangin dahil kailangan natin makipag-usap sa Diyos. Yan ang totoo. Yan ang realidad. Yan ang totoong believers. Hindi lang basta Kristiyano sa nguso. Kundi dapat tayo ay maging believers ng Lord. Amen? So tayo ay mananalangin dahil kailangan nating makipag-usap, makipagniig sa ating Panginoon. Amen? Tayo'y magpupuri sa Diyos hindi dahil ni-required ng pastor, ni-required ng leaders, ni-required ng church, ng organization, ng denomination natin. No. Tayo'y magpupuri sa Diyos hindi dahil ni-required lang ng kung sino. Tayo'y magpupuri dahil mahal natin at sobrang mahal natin ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah! Praise God! So gagawin natin ang mga panalangin, no? O pagpupuri, pagpapasalamat sa pamamagitan ng pag-awit, pagsamba, pagluwalhati dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? So magbabasa tayo ng Biblia hindi dahil sa tayo ay nautusan ng pastor, nautusan ng church leaders, nautusan ng kung sino, kundi gagawin natin ito dahil sa gusto mo pasiyang mahigit o higit na makilala sa buhay mo. Amen? Ang pagbabasa ng Biblia hindi dahil ito gusto mo lang ipakita sa congregation or kung sino man na ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Ang purpose ng pagbabasa, kapatid, kaibigan, ng Biblia ay hindi para sa kung ano paman na inutos lamang, kundi ang pagbabasa ng Biblia ay sa kadahilanan na gusto mo pang lumalim ang pagkakilala mo sa Diyos. Amen? At sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ito ang hindi ko makakalimutan na instruction ng aking tatay sa pananampalataya, ni Brother Val Trinidad. Sabi niya sa akin noon na hindi pa ako mananampalataya. Alam mo, Tolits, pag binasa mo ang Biblia, tatalino ka.
Sinubukan ko nga. Binasa ko ang Biblia from Genesis, Exodus, Leviticus, etc. Hanggang Revelation. Nabasa ko yan. Wow. Ibang talino ang mararanasan natin. Amen? Ibang talino, kundi yung divine knowledge, wisdom, and understanding. Yun ang makukuha natin. No? Yun ang ating matatanggap at mabibenepisyo sa atin sa pagbabasa ng Biblia. Amen? So dapat malinaw ito sa atin na tayo ay nabibilang sa komunidad ng mga mananampalataya. No? Hindi Kristiyano sa nguso. No? Hindi dahil sa gusto mo lang na umanib sa grupo, umanib sa kung anumang organization, denomination. Ang malinaw, tayo ay tinawag ng Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos upang ibigin siya ng lubos at higit sa lahat, ibigin din natin ang ating kapwa na hindi pa lubusang nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Kaya nais ng Diyos na tayo ay kasama sa ganitong komunidad para tayo ay lalong lumakas at lumago sa pananampalataya spiritual. Kaya nais ng Diyos na tayo ay kasama sa ganitong komunidad because we are called by God not because of your religion or organization. No. Tinawag tayo. We are called believers because we simply encountered the love of God in our life. Amen? Lahat tayo ay nakaranas kung papaano mapatawad at pinatawad ng Diyos. Yun ang totoong naganap sa buhay natin. Ang tawag sa karanasang iyan na tayo ay napatawad, amen, natanggap na natin ang kanyang regalo. Amen? We already received, amen, His gift of salvation. Yan. Pag once na tayo ay naranasan natin na tayo napatawad na ng Diyos at totoo yung paghingi mo ng tawad sa Diyos, and that is the gift of salvation. Amen. Kaya nga sabi ni King David, restore unto me the joy of my salvation. Bakit? Nagkamali siya. Nagkasala siya. Ang dami niyang mistakes na ginawa. May nagkasalanan siyang mabigat na ginawa. So nawala yung joy of salvation. But take note, salvation is still. Nandyan na po yan. Simula na tayo ay pinatawad ng Diyos. But kailangan natin na ingatan yung salvation na yan. Kasi mawawala ang joy pag mayroon tayong ginawang kasalanan sa presensya ng Diyos. Gaya ng nangyari sa buhay ni King David. Amen? So, ibig sabihin, dapat iingatan natin every second, every moment of our life ang salvation na yan. Na libreng na binigay sa atin ng Panginoon. Libre na buhay ang ipinangbayad ng ating Panginoon. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. So, ang relationship natin sa Diyos, what makes your life's journey more exciting? Pag mayroon tayong natama at talagang pure relationship with God, pure religion with God, amen, only Him can give you the kind of love that this world can never offer. Hindi may bibigyan ng sanlibutan ito. No? Yung pag-ibig na yan, na ma-experience mo sa presensya ng Lord. Remember the first time you encountered the love of God so that you will always be guided. No? Balikan natin yung first love mo sa ating Panginoon. Sapagkat yun ang magre-remind sa iyo kung papaano nangyari sa buhay mo na ikaw ay pinatawad ng Lord. Amen. So, yung gift of salvation, napaka-importante yun. Inabot mo sa Lord, kinuha mo at nilagay mo sa puso mo. Amen. Ingatan natin yung gift of salvation. Amen. So, build up your faith in the right mindset. Amen. Kailangan nating i-build up ng faith natin sa Lord na tamang mindset. Hindi yung mindset lang tayo ng doktrina ng organization. Hindi yung dinoktrinahan lang tayo ng denomination, ng sekta, ng relihiyon. Amen. So, we have to build up your faith in the right mindset. Dapat tama yung mindsetting natin sa paglilingkod sa Lord. Amen. It is not about your own knowledge. No? Hindi ito dahil lang sa personal mong kaunawaan. Kaya maraming tao nagkakamali sa maling akala. Sa sarili lang nilang karunungan kaalaman. Amen? So it's not about your own knowledge and understanding. No? It's about His great love for you and me. Amen? Wow, napakasarap. Damhin ang presensya. And take note, brothers and sisters. And above all, it's all about faith. Faith unto one true living God. Amen.
Napakadakila ng ating Panginoon. Praise God. So purihin nating Panginoon, tayo po'y manalangin sa presensya ng ating Diyos na Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami Panginoon sa maikling mensahe na ipinagkaloob mo sa amin, O Lord God. Tunay Diyos na ito is just a reminder Panginoon sa mga kapatiran namin Panginoon. Bagamat Panginoon Diyos malayo kami at hindi kami nagkakakita-kita, pero sa pamamagitan po ng group chat na ito Panginoon, na niloob mo Panginoon Diyos, ay tunay Panginoon na mananatili Panginoon Diyos ang paghahawa kamay namin Panginoon, na Kanoy Diyos ay magpapalakasan, ang bawat isa ay magiging malakas sa presensya at sa paglilingkod sa iyo Panginoon. Hayaan mo Diyos na ikaw Panginoon patuloy na mata sa aming buhay Panginoon, sapagkat tunay Diyos, we acknowledge God that we are nothing O God without your Spirit O God. That's why Lord God, once again, I dedicate unto you Lord God lahat ng kapatiran Panginoon na nakapanood Panginoon ng reminders na ito Panginoon. Alam ko O Diyos na ikaw ang maghihipo sa kanilang buhay. Hayaan mo Panginoon na hawakan mong muli ang kanilang puso't isipan Panginoon, sapagkat tunay O God, ang buhay na ito sa mundong ito ay pansamantala lamang Panginoon. Datapat O Diyos, layunin mo Panginoon na sa pagdarating mo Panginoon at dumating man sa takdang panahon ang kamatayan sa aming buhay Panginoon, ay tunay Lord God na kami O God ay taas noo Panginoon, nahaharap sa iyong presensya Panginoon at maghahayag Panginoon Lord God ng lahat ng mga bagay Panginoon na nagawa namin Panginoon, at ikaw O Diyos lamang Panginoon ang siyang nakakaalam kung anong mga putong Panginoon Diyos ang ipagkakalo mo sa iyong mga anak Panginoon. We thank you so much Father, and I dedicate unto you Lord God, I commit unto you Lord lahat ng aking kapatid sa pananampalataya Panginoon. Thank you so much, and we back all the glory and thanksgiving in Jesus name. Amen. Hallelujah. Praise God.